Formal nang binuksan ngayong araw, Enero 18, ang agritourism booth ng Bombanti Village sa Capitol Grounds, Ilagan City bilang isa sa mga pangunahing tampok sa Bombanti Festival 2026. Tampok sa Bombanti Village ang malikhaing pagkakakilanlan ng iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan sa pamamagitan ng mga booth na gawa sa kombinasyon ng tradisyonal at makabagong materyales. Ayon sa mga lumahok, ilang araw o ilang linggo rin ang kanilang ginugol sa pagdidisenyo at paggawa ng mga booth upang maipakita ang kultura, likas yaman at produktong ipinagmamalaki ng kani-kanilang mga lugar. Kabilang sa mga tampok ng booth ng San Mateo na pangunahing ginawa mula sa munggo at iba't ibang uri ng beans na sumasalamin sa pangunahing produktong agrikultural ng bayan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Keith Esteban, Tourism Officer ng Ramon, ang kanilang bayan ay may temang panaggaraw hango sa lokal na paniniwala at sa isinusulong na bagong kapistahan at ang magatdam na matatagpuan sa kanilang lugar. Ipinakita rin sa kanilang booth ang konsepto ng bagong Ramon bilang bahagi ng pinapalakas na kampanya sa turismo. Narito ang naging pahayag ni Keith Esteban, Tourism Officer ng Ramon. Ng lahat, meron po kasi kami dinidevelop ngayon na bagong festival which is Kimau Festival na ang ibig sabihin ay ang paggalaw ng tubig, binugaraw itidano na konada. Dahil pag gumalaw po kasi ang tubig or may something na bubbles sa tubig, ibig sabihin po nun, may isda, may biyaya para sa mga fisher folk po ng Ramon. Actually po, doon po talaga ang pinanggalingan talaga nung concept ng aming booth. Kaya kung titingnan po ninyo, may mga aquariums po kami dito para makita po yung galaw ng tubig. Kasi yun po talaga yung main na pinapakilala ng Ramon ngayon. Makikita ninyo dito ang bagong Ramon. Yes. Dahil sa innovation na nakalagay dito sa aming booth at ang mga products po. Makikita rin ang booth ng Rojas na hitik sa sariwa at dekalidad na gulay na patunay na mahalagang papel ng bayan bilang isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng gulay na inaangkat sa iba't ibang bayan tulad na lamang ng lungsod ng Kawayan. Samantala sa pagpapahayag ng Bombo Radyo Kawayan kay Crisel Lucas, Municipal Cooperative Officer ng Tumawini, tampok sa kanilang booth ang mga produktong gawa sa ratan mula sa mga kooperatiba ng bayan na inihalo sa temang Ararawan at Mangi Festival. Ang nasabing booth ay nilikha ng mga young artists ng bayan. Narito ang naging pahayag ni Crisel Lucas, Municipal Cooperative Officer ng Tumawini. And sin-showcase po namin yung mga product po ng mga kooperatiba and association po ng bayan ng Tumawini. At saka ito po yung bagong buwan nila, yung concept po namin is Ararawan. Ito po namin is Ararawan. And ito pong nandito po is yung pinalay. Pinalay po yung, alam niyo po kapag araw ng matay, yun. Kahit mais, ang po ang pinaka-produkto po ng bayan ng Tumawini. Pero after ng mais kasi, meron yung Ararawan. Meron pa yung mga bata po namin na mga young artists ng Tumawini. Sila po yung gumawa, nag-concept sa Samantala, ipinagmamalaki rin ang booth ng Divilacan Isabela na may temang pinagsamang karagatan at kabundukan ng Sierra Madre. Ayon sa mga opisyal, bilang isang coastal town, ibinyahe pa sa pamamagitan ng bangka ang ilang materyales mula Divilacan patungong Santa Ana, Cagayan bago dinala sa Ilagan City. Mayroon ding buhangin na nagmula pa mismo sa dalampasigan ng Divilacan na ginamit bilang sahig ng kanilang booth. Samantala, tampok sa booth ng Kabatuan ng iba't ibang uri ng kankanan o malagkit na kaugnay sa Kankanan Festival ng Bayan, kabilang ang patupat, tupig at moriekos. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Jude Ramos, Tourism Officer ng Kabatuan, madaling araw pa lamang ay sinimulan na ang paggawa ng mga ito upang matiyak na sariwa at dekalidad ang mga ito. Aniya, layunin ng bayan na maitaas ang antas ng mga kankanin bilang produktong maaaring ihandog hindi lamang sa palengke, kundi maging sa mga cafe. Narito ang naging pahayag ni Jude Ramos, Tourism Officer ng Kabatuan. So, kankanin po, tulad ng makikita natin, meron po ang patupat, dinapit, tubig, at syempre, ang reyna ng kankanin ng Kabatuan, ang moriekos po. Usually po, sa gabi o madaling araw na prepare na po for today's sales po. Medyo yung shelf life po niya ay hindi masyadong matagal. So, we make it sure na freshly made po ang mga kankanin galing Kabatuan. Bilog po ang ating booth ngayon. Symbolizes the heart and soul ng paggawa po ng kankanin. Natin mapapansin natin, medyo industrial ang finish po niya kasi
cafe style Yes, po. at ine-elevate po natin ang antas ng Kankanin na hindi na lang po siya sa palengke na bibili. Sa mga cafe, serve na din po siya. Anyayahan po namin kayo, mga kababayan naming taga-Kabatuan at mga kalalawigan po dito sa Isabela na pumunta po kayo dito sa Bambanti Village at bisitahin niyo po ang booth ng Kabatuan. Number 14 po kami dito sa village para po makabili po kayo ng aming Kankanin at Itinampok ang mga batong nagmulapas sa ilog ng Lalog Bridge bilang bahagi ng Bato Art Festival. Kasama rin sa tema ang pagkilala kay General Antonio Luna na pinanggalingan ng pangalan ng bayan at ang pamamahagi ng mga pagkain tulad ng lechon at dinuguan. Samantala, inaasahan pa sa mga susunod na araw ang iba't ibang aktibidad na dapat antabayanan bilang bahagi ng Bambanti Festival 2026. Kabilang ang Queen Isabella 2026, Street Dance Showdown at Parade, Grand Concert at ang mga nasabing agritourism booth sa Bambanti Village. Fast sa radyo! Bumbo!